bansang Ghana ay matatagpuan sa Africa. Kilala ito sa coffin dance meme na nag-viral noong 2020. Pagsasayaw habang buhat-buhat ang kabaong ay isang tradisyon sa Ghana. Pero alam mo ba, may isang nayon sa Ghana na nakatawag ng aming pansin. Ipinagbabawal kasi sa nayong ito ang panganganak. Magdudulot daw ito ng kasamaan sa nayon at ang sanggol na isisilang daw dito ay magiging abnormal. Ang mga buntis ay pinapaalis 1 o 2 buwan bago ang kanilang kabuwanan at hindi rin sila pwedeng bumalik sa nayon hanggat hindi pa natutuyo at nalalaglag ang umbilical cord o pusod ng kanilang sanggol. Pero paano na lang kaya kung merong buntis na aksidenteng manganak doon? Paparusahan kaya ang babae? At ito pa mga ka-awesome, bawal mag-alaga ng kahit anong hayop sa nayong ito at bawal ding maglibing ng patay dito. Bakit kaya? Ang nayon ng Mafidove ay matatagpuan sa Central Tungo District sa Volta Region ng Ghana. May average population ito na 5,000 katao at merong 3 bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa nayong ito. Una, bawal ang pag-aalaga ng kahit anong hayop. Tanging mga ibon na lumilipad sa kalangitan ang hayop na makikita dito. Ngunit hindi naman ibig sabihin na bawal kumain ng karne ang mga taga-Mafidove. Pinahihintulutan naman silang magdala ng hayop. Ngunit kailangang katayin din ito sa araw kung kailan ito ipinasok sa nayon. Pangalawa, bawal ang paglilibing ng patay sa Mafidove. Bawal gumawa ng sementeryo sa loob ng nayon. Kaya kapag may yumao na residente, dinadala ang mga labi nito sa ibang lugar na malayo sa Mafidove para doon ilibing. At ang ikatlo na pinakamahirap at pinakapinoproblema ng mga kababaihan ng Mafidove ay ang pagbabawal ng manganak sa kanilang nayon. Ang mga buntis na malapit ng manganak ay dinadala sa kabilang nayon upang doon isilang ang kanilang sanggol. Upang maiwasan ang premature birth at hindi inaasahang panganganak, pinapaalis muna ang mga buntis 1 to 2 months bago ang kanilang kabuwanan. At hindi lang yan ang pahirap na dinadanas ng mga buntis. Pagkatapos nilang manganak, hindi agad sila pinapauwi. Pinapayagan lang silang bumalik sa nayon kapag natuyo at nalaglag na ang umbilical cord ng kanilang sanggol, which is nasa 10 days after pa ayon sa National Institutes of Health. Ang tatlong ipinagbabawal ay may kinalaman sa paniniwala at pamahiin ng mga taga-Mafidove. Ayon sa mga elders ng nayon, nagmula ito sa founder ng Mafidove na si Togbe Bewofeya Akiti. Noong unang beses na tumuntong daw si Akiti sa Mafidove ay may narinig ito mula sa kalangitan na isang boses na pinaniniwalaan nilang mula sa Diyos. Ayon sa boses, papahintulutan lang nitong manirahan si Akiti at mga tao nito sa Mafidove kung susunod sila sa 3 alituntunin. At ito nga yung 3 nabanggit natin kanina. Simula noon, ipinagbawal ni Akiti ang 3 bagay na ito sa paniwalang hindi dapat madungisan ng dugo ang mga lupain ng Mafidove. Itinuturing kasi nilang sagrado ang kanilang lupa. Kung mapapatakan daw kasi ito ng dugo ay magdadala ito ng kasamaan. Kapag nanganak daw kasi ang isang babae, maraming dugo ang lumalabas. Itinuturing itong bloodshed o pagdanak ng dugo kaya ipinagbabawal daw talaga ito. Pero paano kung aksidenteng manganak ang isang babae sa nayon? Well, hindi naman parurusahan ang babae. Kailangan lamang ipaalam agad ng pamilya ng babae sa mga elders ang nangyari upang makapagsagawa sila ng cleansing ritual at humingi ng paumanhin sa mga Diyos. Pinaniniwalaan kasi na ang sinumang buntis na lalabag ay posibleng magkaroon ng abnormal na baby. Pero ang tanong, lahat ba ng residente ng Mafidove ay sang-ayon sa mga paniniwalang ito? Sa kasalukuyan, mahigpit pa ring pinapasunod ang mga residente ng Mafidove sa 3 pinagbabawal. Ayon pa sa mga elders, dahil sa sinusunod nila ang utos ng Panginoon, mapayapa daw ang kanilang nayon. Walang gumagawa ng masama tulad ng pagpatay o kahit anong gawain na nagriresulta sa pagdanak ng dugo. Malinis rin daw ang kanilang nayon dahil walang mga hayop. Kapag may kasamaan ay wala daw pag-unlad, kaya ang mga ipinagbabawal na ito ay nakatulong sa kanila. At ang pagbabawal ng panganganak sa nayon ay paghihimok din daw sa mga kababaihang matulungan ng mga professional
profesional sa halip na sa bahay lang manganak at gumamit ng tradisyonal na paggamot. Kaya hindi daw dapat i-abolish o alisin ang mga ipinagbabawal na ito. May mga sumasang-ayon din naman sa mga elders. The taboo is very good. I don't think they should ban it. So this taboo cannot be amended. They will never change it. That taboo is good. Pero marami ring kababaihan ang dumadaing at nais i-abolish ang mga ito. Maraming buntis ang nahihirapan kapag dinadala sila sa ibang mga nayon dahil 10 to 20 kilometers ang layo ng ibinabiyahe habang sakay lamang sila ng motor at hindi rin sila agad nakakauwi matapos ma-discharge sa ospital o health center. Upang matugunan ang problemang ito, nagtayo noong 2018 ng health center malapit sa labas ng Mafidove upang hindi na dumayo sa malayo ang mga buntis. Ngunit hindi ito sapat dahil maliit lamang ito at kulang sila sa hospital bed at mga tauhan na mag-aalaga sa mga bagong panganak. Sa kasalukuyan ay naghahangad pa rin ang ilan sa mga residente ng Mafidove na alisin na ang pagbabawal sa mga buntis na manganak sa loob ng nayon. Umaasa sila na ang pagtatayo ng health center ang simula ng pagiging bukas ng mga leader at elders na kalimutan na ang pamahiin sa kanilang komunidad. Kaya mga kaasam, sang-ayon ba kayo na alisin na ang pagbabawal ng panganganak sa Mafidove? Paki-comment ng yes or no. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!